Isang grupo ang naghahanap sa Apple of Eden upang makuha ang kontrol sa malayang kagustuhan ng isang marahas na mundo. At isang kapatiran ng mga assassins ang itinakda upang wasakin ang mga planong ito. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Assassin's Creed mula sa taon ng 2016. Sa loob ng maraming siglo hinanap ng Order of the Knights Templar ang Apple of Eden dahil naglalaman ito ng susi sa malayang pagpapasya. Sa pamamagitan ng pag-decode ng mga lihim nito magkakaroon sila ng kapangyarihan na kontrolin ang lahat ng kalayaan ng pag-iisip kaya sinusubukan ng organisasyon na kilala bilang Brotherhood of Assassins na pigilan sila. Sa taon 1942 sa Spain tinalakay ng Assassins ang pinakabagong balita at hindi nila maaaring hayaan na makidnap ang anak ng sultan o isuko ang mansanas. Isang lalaki ang tinanggap sa organisasyon at pinutol ang daliri nito bilang bahagi ng isang ritual na pagtanggap bago ibinigay sa kanya ang isang pares ng mga nakatagong patalim. At sa taon ng 1986 sa California ang batang si Cal ay nasa itaas ng gusali at sinusubukan na tumalon gamit ang kanyang bisikleta ngunit nahulog ito. At nang umuwi ito nagulat ito nang makita niya ang patay na katawan ng kanyang ina na nakasabit ang kwintas sa kanyang kamay. At ang masama pa nito ang kanyang ama ang pumatay dito. At nang dumating ang ilang sasakyan sa lugar sinabi ng ama ni Cal na tumakbo dahil sila ay natagpuan ng mga ito. Mabilis na tumakbo si Cal sa bubong at tumakbo ng mabilis hanggat maari at nagawang makatakas bago pa pumasok ang mga lalaki sa bahay. At lumipas ang 30 taon si Cal ay matanda na at nasa isang bilangguan ito sa Texan habang gumagawa ng mga nakakatakot na drawing. Sa araw ng kanyang kaarawan inilabas ito sa kanyang kulungan para sa pagbitay na nakuha nito sa kasong pagpatay. Nakatali siya sa isang lamesa bago sila nag-inject ng nakakamatay na likido sa kanya dahilan upang makita niya ang kanyang buong buhay na kumislap sa kanyang utak. At sa pagkabigla ni Cal hindi siya namatay ngunit nagising sa isang silid kung saan nakita niya si Sofia. Pinaliwanag ng babae na opisyal na siyang patay sa iba pang bahagi ng mundo at dinala siya sa lugar upang gamitin sa isang proyekto ngunit sinubukan agad ni Cal na tumakas. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin mula sa iniksyon kaya patuloy na natitisod ang kanyang katawan ngunit nagawa nitong tumakbo sa kabilang gusali at umakyat sa hagdan patungo sa silid na may mga halaman at mga taong katulad niya. Pagkatapos ay narating nito ang itaas at napagtanto na wala itong ideya kung nasaan siya. Hindi nagtagal na abutan siya ng babae at sinabing nasa Madrid siya sa Foundation ng Abstergo isang pribadong organisasyon na gumagawa ng paraan para puksain ang karahasan. At bago siya makasagot pinatombe siya ng gwardya at dinala sa isang malaking bakanteng silid. At habang hawak naglagay sila ng nakatagong patalim sa kanyang braso at isang espesyal na sinturon sa kanyang bewang bago nila inilagay ang malaking makina na tinatawag nilang Animus sa kanyang leeg. Sumigaw si Cal sa labis na paghihirap habang pinapaliwanag ni Sofia na ang makinang ito ay makakatulong na makita ang kanyang alaala ng kanyang ninuno na nabuhay 500 taon na ang nakaraan. Pagkatapos itinaas ng Animus si Cal at lumitaw ang isang maliwanag na ilaw sa paligid niya habang sinusuri ng computer ang kanyang DNA. Nang biglang itinulak ng Animus si Cal at nakita nito ang kanyang sarili sa Inquisition ng Spanish at nakikita ang lahat mula sa pananaw ng kanyang ninuno na si Aguilar. Kinuha ng mga Templar ang anak ng Sultan na si Ahmed at ang misyon ng assassin ay iligtas ito bago siya gamitin upang makuha ang apple. At sa kalsada inilagay ng Templar si Ahmed sa isang hawla at naghandang patayin ang lalaking nagtatago sa bata. At habang binibigay ng komandante ang kanyang talumpati tumalon si Aguilar sa kanya upang patayin ito at kasabay nito ng pagtalon ni Cal na konektado pa rin sa Animus. Nagulat ito dahil talagang nararamdaman nito na pinatay niya ang lalaki ngunit hiniling ni Sofia na manatili sa kanyang alaala. Ang iba pang assassins ay umatake din at isang marahas na laban ang naganap sa pagitan ng dalawang grupo. At sa una tila nadaig ng assassins ang laban gamit ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban ngunit hindi nagtagal nagsimula silang patayin ng mga Templar. Kinuha ni Maria ang karwahe na may hawla at umalis ngunit mabilis siyang sinundan ng Templar kaya kinuha ni Aguilar ang isang kabayo at sumama sa habulan. Nagawa ng dalawang Templar na sumakay sa likod ng sasakyan kaya tumalon si Maria upang simulan makipaglaban at mabilis na naitulak sila at tumira ng isang palaso bago bumalik sa harapan. Nagpasya si Aguilar na tumalon din at bumagsak sa karwahe ng Templar upang tapusin ito at isa pang lalaki ang umatake kay Maria. Mabilis at marahas ang laban at lahat ay nararanasan ni Cal sa kaparehong oras habang tumalon sa Animus kasabay ni Aguilar dahil nawala ng balanse ang karwahe at bumangga.
At sa kabilang karwahe muntik nang mahulog si Maria at nagawang kumapit sa huling segundo. Yumuko si Aguilar sa kanyang karwahe at pinatay ang Templar bago pa nito mapansin ang isang bangin kaya nagmadali itong kunin ang kandado ng hawla at palayain ang bata habang si Maria ay nakatakas sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga kabayo. Nagsimulang mahulog ang karwahe sa tulay at nahulog si Aguilar kasama ang bata kaya ginamit nito ang isang tali upang kumapit sa gilid ng bangin. At sa mga sandaling yun nagsimulang mahulog din si Cal at inutusan ni Sofia ang kanyang technician na kunin ito palabas ng Animus habang nakita ng isang Templar si Aguilar. Malakas na bumagsak si Cal sa sahig at laking gulat niya nang makita nito ang isang guni-guni ni Aguilar na naglalakad sa silid. At sa gabi binangungot si Cal tungkol sa mga alaala ni Aguilar at nang magising ito siya ay nasa isang selda na napapalibutan ng mga gwardya at nakikita pa rin ito ang mga guni-guni ni Aguilar na naglalakad. At mukhang aatake si Aguilar sa kanya ngunit nawala ito sa mga huling segundo. At sa mga sandaling yun lumapit si Sofia upang tignan siya at pinaliwanag na ang mga guni-guni ay tinatawag na bleeding effect at ito ay mga larawan ng kanyang karanasan na pinagpatong-patong sa kanyang larangan ng paningin. At dahil nagalit hinawakan ni Cal ang babae sa leeg at itinulak ito sa pader upang humingi ng paliwanag kaya sinabi nito sa kanya na ang makina ay nag-uugnay sa kanya sa mga genetic na alaala na nagbibigay ng daan sa kanya upang makita ang buhay ng kanyang mga ninuno. Habang sumasakit ang ulo ni Cal sa mga pangitain kinumbinsi siya ni Sofia na palayain siya sa pamamagitan ng pagturo na mas matututo siya kung makikipagtulungan nito. Pagkatapos ay dinala siya ni Sofia sa isang lab kung saan sinusubaybayan nila ang buong buhay niya at pinaliwanag na natagpuan nila ito sa pamamagitan ng pagsunod sa DNA ni Aguilar. Ang lahat ng test subject ay mga mamamatay tao tulad ng kanilang mga ninuno na assassins at sinabi ng babae na sila ay pinanganak na may predisposition sa karahasan. Sinagot siya ni Cal at sinabing hindi nito gusto ng karahasan at pinatay lang nito ang isang lalaki na nananakit ng babae. Si Sofia ay kasama ng mga Templar at hinahanap nila ang Apple of Eden dahil ito raw ay may binhi ng unang pagsuway ng tao at maaaring matulungan sila na malaman kung bakit nagiging marahas ang mga tao. Sa tingin nila na ang karahasan ay isang sakit na maaaring gumaling at narito si Cal upang tulungan silang mahanap ang lunas na yon. At matapos na makumpleto ang pananaliksik maaari nang umalis si Cal at magsimula ng kanyang bagong buhay. Pagkatapos sumama si Cal sa iba pang test subject at sinabi ni Musa na dapat nilang protektahan ang Apple kaya sinabi nitong huwag piliin ni Cal ang maling desisyon. Habang kumakain patuloy na nakikita ni Cal ang mga flashback sa pagkamatay ng kanyang ina at nakita muli ang guni-guni ni Aguilar. Samantala gusto ni Rickon na ipadala agad si Cal pabalik sa Animus at lumalabas na gusto ng Templar na ihinto ang kanyang proyekto dahil hindi pa nito nahahanap ang Apple kaya nais nitong pabilisin ang proseso. Hindi sumang-ayon si Sofia dahil kailangan ni Cal masanay sa lahat ng bagay o mawawala nito ang kanyang buhay sa proseso. At sa kanyang selda nakita ni Cal si Aguilar na muling inatake siya at sa pagkakataon na ito kaya niyang e-channel ang mga kakayahan ng kanyang ninuno para ipagtanggol ang kanyang sarili. At matapos na magpalitan ng ilang pag-atake nawala ang guni-guni at dumating ang dalawang technician kaya inupakan sila ni Cal. Gayunpaman dumating ang ilang gwardya at nagawa siyang talunin bago ito inilabas sa silid. Iniisip ni Cal na nasisiraan siya ng bait kaya nagsimula itong tumawa at kumanta na parang nababaliw. Dinala siya ng gwardya pabalik sa Animus sa pamamagitan ng puwersa at hiniling ni Sofia na tanggalin si Cal palabas kung ito ay masyadong masama at hindi pinansin ang utos ni Rickon. Huminto si Cal sa pagkanta nang bumalik ito sa nakaraan at nadiskubre na si Aguilar at Maria at ang kanilang guro ay nakakadena sa isang selda habang nakuha ng Templar si Ahmed. Ang tatlo ay inilabas upang bitiyin sa publiko at sa kasalukuyang Cal dinaranas nito ang sakit habang sinusuntok si Aguilar. Habang nasusunog hanggang mamatay ang kanilang guro si Aguilar ay nagpupumiglas sa kanyang tanikala at nagawang alisin ito. Pagkatapos ay umakyat ito sa poste upang tumalon at naputol ang kanyang tanikala dahilan upang lumapit sa kanya ang mga Templar. Nilabanan niya ito sa pamamagitan ng pagnakaw ng isang espada at nagawang palayain si Maria. Nakita ni Cal ang guni-guni ng pag-atake ng Templar sa kasalukuyan at kinuha ang lahat ng galaw ni Aguilar at napansin ni Sofia na nagsisynchronize sila. At sa pagtutulungan tinalo ni Aguilar at Maria ang bawat papasok na Templar at kailangan itulak ni Aguilar ang isang poste upang iligtas si Maria bago pa ito masunog. At nang lumabas ang birador nilinlang nila ito upang masira niya ang tanikala ni Maria na ginamit nila upang patayin nito.
Pagkatapos ay sinira nila ang timba na may langis na hinawakan ng sundalo at nagdulot ng pagsabog na nagpahintulot sa kanila na makatakas habang natataranta ang lahat. Sinimulan ng mga Templar na habulin ang dalawa habang umakyat sila sa itaas kung saan kailangan nilang labanan ang ilan pang gwardya na patuloy lumalapit. Mabilis nilang nilabanan ang lahat at tinapos sila bago tuluyang tumakas. At ginamit ang mabibilis na paggalaw upang tumalon sa pader at iwasan ang mga paparating na palaso. At kalaunan sila ay napalibutan at si Aguilar at Maria ay hindi sinasadyang maghiwalay para lumaban. Tinalo nila ang lahat ng Templar ng mabilis hanggat maaari ngunit patuloy na dumadating ang mga sundalo na may dalang mas maraming palaso. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtakbo habang tumetalon sa pader at nagpadulas sa mga sampayan habang patuloy na tinutugma ni Cal ang bawat galaw sa kasalukuyan. Pinutol ng isang Templar ang mga lubad upang mahulog sila sa bintana at muling nagsimula ang isang laban. Ngunit sa oras na ito nagawa nilang makakuha ng ilang sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili. At matapos ng maraming pagtalon at takbo napunta si Aguilar sa itaas ng isang istruktura at umiwas sa isang palaso bago nagpasyang gumawa ng Leap of Faith. Nang sinubukan ni Cal na gawin ito sa kasalukuyan nahuli ito at sa isang sandali isang desynchronization ang nangyari at hindi mapigilan manginig ang kanyang katawan. Nagmadali ang medical na grupo upang tulungan siya at inilubog si Cal sa isang espesyal na pool para sa pagpapagaling. Natarante si Cal nang malaman nitong hindi niya maramdaman ang kanyang paa ngunit pinaliwanag ni Sofia na pansamantala lamang ito. Sinabi din nito na kung pupunta siya sa Animus ng kusa ay hindi nito mararanasan ang ganitong problema. At pagkatapos inilagay si Cal sa isang wheelchair at inihayag ni Sofia na nakuha ni Rickon ang kwintas ng kanyang ina pagkatapos nitong umalis ng bahay. Nang muling maramdaman ni Cal ang kanyang mga paa sinimulan nitong sanayin ang mga galaw ni Aguilar. At dahil natatakot na nagiging malakas si Cal binisita siya ni Rickon upang ipaliwanag sa kanya ang mga kahihinatnan ng hindi pakikipagtulungan sa proyekto. Si Cal ay dinala upang tignan ang mga test subject na hindi kusang loob na kumonekta sa Animus at ngayon sila ay may mga sakit at hindi na matatag ang pag-iisip. Ibinunyag din ni Rickon na nasa kanya ang patalim na ginamit ng ama ni Cal upang patayin ang kanyang ina at sinabing si Joseph ay nandito rin at iniwan ang patalim kay Cal at malinaw na minamanipula siya. At dahil gutom sa paghihiganti kinuha ni Cal ang patalim at hinanap ang kanyang ama na ngayon ay matanda na. Pinagbantaan siya ni Cal gamit ang patalim habang hinihiling nito ang sagot at pinaliwanag ni Joseph na ginawa niya yun dahil hiniling ito ng kanyang ina upang maiwasan na makonekta sa Animus at protektahan ang mga assassins. Papatayin din dapat ni Joseph si Cal ngunit hindi nito magawang saktan ang kanyang sariling anak. Hiniling ni Cal sa kanya na tapusin ang kanyang misyon ngunit tumanggi si Joseph at sinabing gumanti ito kung gusto niya ngunit huwag nang babalik sa makina dahil gusto ng Templar ang Apple upang kontrolin ang mundo. At sa halip na patayin ibinigay ni Cal kay Joseph ang kwintas at ang patalim bago tuluyang umalis. At sa kanyang pagbalik ang iba pang test subject ay pinatomba ang gwardya at isinara ang pinto bago umatake kay Cal upang patayin siya. Mabilis na pinagtanggol ni Cal ang kanyang sarili at nagawang tamaan ang lalaki at kumuha ng oras hanggang dumating ang mga gwardya upang kunin ang lahat. Samantala bumalik si Cal sa Animus ng bukal sa loob at natuklasan nito na niregalo ni Maria kay Aguilar ang kwintas. Nakipagkita ang mga Templar sa Sultan at sinabi na natalo ang kanyang mga assassins kaya gusto nilang ipagpalit si Ahmed sa Apple. Ang Sultan ay sumang-ayon sa palitan at isang pari na nagtratrabaho para sa mga Templar ay nagdiwang dahil nasa kanila na ang Apple at kinumpirma na gagamitin nila ito upang kontrolin ang mundo. Nang biglang isang smoke bomb ang bumagsak mula sa itaas at tumalon sina Aguilar at Maria sa silid upang magsimula ng isang laban. Sinimulan nilang patayin ang mga Templar nang walang pag-aalinlangan at pagkatapos na pumatay ng ilan isinara ni Maria ang pinto upang pigilan ang iba. At dahil sa usok gumapang si Aguilar mula sa likod ng pari at ninakaw ang Apple ngunit sa kaparehong oras nakuha ng komandante ng Templar si Maria. Gusto niya itong ipagpalit sa mansanas kaya pinaalala ni Maria kay Aguilar na palaging inuuna ng assassins ang kanilang misyon. At sa hindi pagpansin binawi ni Aguilar ang kanyang patalim sa dahilan na mahal niya ito gayunpaman tumanggi si Maria na ibigay ang Apple of Eden at pinilit ang commander na isaksak ang patalim sa kanya. Habang bumagsak ang bangkay ni Maria isang galit na Aguilar ang nagtulak sa pari at hinabol ang commander at nagsimula ng isa pang laban na patuloy na kinokopya ni Cal sa kasalukuyan. At tila nadaig siya ng komandante lalo na nang sinipa siya nito sa sahig.
Nang tatapusin na siya ng commander, nakita ni Aguilar ang katawan ni Maria na nagsabi sa kanyang tumakbo, kaya lumingon ito sa tamang oras at pinaputok ang kanyang patalim sa lalaki. Pagkatapos ay kinalaban niya ito at dahil mahina na ang lalaki, madali lang siyang napatay ni Aguilar. Tumakbo ang pari upang buksan ang pinto at hinayaan ang mga sundalo na makapasok, kaya tumalon si Aguilar sa isang tunnel upang makatakas. Sinundan siya ng mga Templars at sinimulan niyang labanan ang mga ito habang patuloy na tumatakbo at tumalon sa pader. At matapos na tapusin ang ilang sundalo, kinuha ni Aguilar ang isang sulo at nagsimula ng isang apoy sa gitna ng tunnel upang pigilan ang mga sundalo. Nagawa nitong makarating sa lagusan at lumabas sa isang tulay at nakita ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga sundalo. At sa pagtanggi na sumuko, gumawa si Aguilar ng panibagong leap of faith at bumagsak sa tubig. At sa kasalukuyan tumalon din si Cal at nasira ang Animus, ngunit sa pagkakataon na ito ay ayos lang si Cal. Ang mga alaala ay patuloy na lumilitaw sa paligid at nakita nito si Aguilar na ibinigay ang apple kay Christopher Columbus upang itago. Samantala kinuha ni Musa ang sinaunang smoke bomb mula sa lab at ginamit ito sa silid kung saan sinimulan ng mga test subject na umatake sa mga gwardya. At habang tumunog ang alarm sa gusali, dumaan sila sa koridor at pinapatay ang sinumang magtangkang pumihil sa kanila. At sa kaparehong oras si Cal ay napalibutan ng mga multo ng assassins kasama si Aguilar Joseph at ang kanyang ina na sinabi sa kanyang hindi siya nag-iisa. Kinumpirma ng technician na hindi ito isang alaala at sinabi ni Rickon na aalis sila ni Sofia upang ubusin ng grupo ang tao sa lugar. Ayaw sumama ni Sofia dahil nakita nito ang isang assassin na kamukha niya, ngunit kinaladkad siya ng tauhan ni Rickon palabas. Sinundan ng mga gwardya ang lahat ng test subject at sinubukan ni Joseph na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit mabilis din itong napatay. Ang iba ay gumalaw ng mabilis hanggat maaari dahil sinubukan ng mga gwardya na isarado ang pinto, ngunit narating ng isa ang computer at nagbukas ng mga pinto upang maabot ng grupo si Cal. Kinumpirma ng kanyang ina na mas asama ang mga Templar dahilan upang tuluyang tanggapin ni Cal ang kanyang kapalaran bilang isang assassin. At nang mawala ang mga multo, sumama si Cal sa iba pa upang makipaglaban sa mga gwardya. Ang grupo ay nagnakaw ng ilang armas sa lab at binuksan ang huling pinto upang papasukin ang mga gwardya na nagsimula ng isang matinding laban habang si Rickon ay tumakas kasama si Sofia sakay ng helicopter. Isang lalaki ang napatay sa labanan, ngunit ang lahat ng iba pang test subject ay perpektong nakasync sa kanilang mga ninuno at ngayon ay dalubhasang ginagamit ang kanilang kasanayan upang talunin ang lahat ng kalaban. At sa mga sandaling yun, napansin ni Cal na umalis ang helicopter at umakyat sa Animus upang abutin ang bubong, ngunit sa kasamaang palad hindi siya sapat na mabilis. Samantala pumunta si Rickon sa libingan ni Columbus at kinuha ang Apple of Eden at kinuha ang lahat ng kaluwalhatian kahit idinisenyo ni Sofia ang buong proyekto. At sa gabi nagtipon ang mga Templar upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at walang kamalay-malay na ang mga bagong assassins ay nakapasok sa gusali. Habang pumasok si Rickon sa pangunahing entablado upang magbigay ng talumpati, nakita ni Sofia na dumating si Cal sa pinto, ngunit hindi nito inalertuhan ang lahat dahil napagtanto nito na ginagamit siya ni Rickon. At sa entablado kinuha ni Rickon ang Apple of Eden upang ipakita ito at habang nagsimula itong lumiwanag, lumitaw si Cal mula sa likuran at pinatay siya nito. Tumakbo ang mga tao sa takot at ginamit ng mga assassins ang pagkakataon na tumakas ng palihim sa pamamagitan ng pakikisalamuha habang tinitignan ni Sofia ang kanyang ama at napansin na iniwan ni Cal ang isang totoong mansanas kapalit ng Eden. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.